Okay, so this is our Sunday daily reading episode 38, 12, 38, 13, and 38, 14. Kukuha tayo dito ng tatlo at alamin natin kung ano yung general reading ni universe para sa atin for today. Okay? So if you will be able to see this anytime, it will be good for 24 hours kung kailan dadaan sa FYP po ninyo. Okay? At sa gustong magpabook ng full private reading, ay mag-message lang po kayo. Oh, kuha tayo dito ng tatlo. Una, puffin, that is all about partnership. Lagot. Partnership saan? Pangalawa, rebirth, and that is the butterfly. Uy, pangatlo, authentic. Ay nako, lahat sila may pare. So, ibig sabihin nito, sa mga tao, no, na may problema sa pagsasama, sa relasyon, sa pamilya, sa mga mahal nila sa buhay, may pag-asa na magkabalikan kayo, may pag-asa na magkita kayo sa personal, yung mga LDR, at may pag-asa din na magkaroon ng second chance, kapatawaran, tawag nito, pagbabalikan, basta magkabalikan yun. Basta yung third card kasi sinasabi, you just have to be authentic. So, ibig sabihin, yung may mga totoong damdamin lang or may doon yung mga pure intentions lang ang magkakaroon ng ganitong blessing. This is one of the biggest topic sa lahat ng rituals ko at sa lahat ng cleansing ko. Yung gusto nilang magkabalikan sila, yung gustong magkaayos ang bawat miyembro ng pamilya, yung gustong magsimula ng panibagong buhay, and then mamuhay ng tahimik at masaya. So, kung ikaw yung tipo ng taong ganyan, at yan yung pinapangarap mo, siguro isa lang yung magiging, susi. Yung magpakatotoo ka, and then you just have to be authentic. Being authentic is being true. Being authentic is being someone who is really the person that you are born. No? Ito yung pag-uugali na walang halong kaplastikan. Ito yung nagmamahal ka ng totoo, hindi dahil na minahal mo siya dahil lang sa kung ano ang may bibigay niya sa iyo na karangyaan sa buhay. Kundi ito yung totoong pagmamahal na kahit hindi siya ganun kayaman, kahit hindi siya gwapo, kung mahal mo siya, mahal mo siya. Ito yun. So kung wagas yung pag-ibig at talagang nakatadhana kayo para sa isa't isa, congratulations. At magkakabalikan kayo, magkakaroon kayo ng panibagong simula sa relasyon ninyo. At yung mga hinihiling ninyo ay matutupad. Doon naman sa nagpa-ritual sa akin ng comeback ritual, at ito yung lumabas, congratulations, dahil ibinigay ni universe yung gusto ninyo. No? Ito yung magkabalikan kayo, no? Magmamahalan kayo, tatanggapin ang flaws ng bawat isa, ganun yun. So, dapat naman talaga ganito yung pagmamahalan, wagas. Alam nyo ba, meron akong ikukwento sa inyo. Di ba? Marami kasing nagtatanong, kapag nagpa-ritual ka ba, isahan lang, kung malinis ang sitwasyon. Halimbawa, yung gusto mo is balikan ka ng husband mo. Di ba? This is an example. Kung iniwan ka ng husband mo dahil may iba siya, and then gawin natin yung comeback ritual, babalik siya. Kakalimutan niya yung isa. Pero, may sa ikalawang sitwasyon, posible na biglang nawala sa'yo yung long-term husband mo or partner mo or live-in mo dahil ginayuma siya ng isa. So, yung mangyayari sa ritual mo, bago mo gawin yung comeback ritual, tanggalin mo yung gayuma. Then, pagkatanggal ng gayuma, tsaka mo ipagawa ang comeback ritual. Ganun dapat, di ba? Pangatlong scenario,
kung nandoon yung husband mo dahil sa gayuma, and then, para hindi na mabawi, pinabarang ka pa. Yan yung pinakamatindi. Alam mo kung bakit? Tatanggalin mo yung gayuma doon, tatanggalin mo yung barang sa'yo, and then lagyan mo ng comeback ritual, lagyan mo pa ng protection. Ganun. So para siyang di ba? Kung naaalala ninyo yung korte, kapag nag-complain ka sa korte, may karapatan din yung kabilang panig magbigay ng depensa niya. Ganun din sa ritual. So kung sakali na pinatanggal mo yung barang or pinatanggal mo yung kulam, yung sumpa, yung gayuma, pakakaasahan mo na kapag yan naramdaman ng kalaban, lalaban yan hanggang sa kaya niya. So ikaw, dapat maging handa ka din na kapag dumating na panahon na lalaban siya, kailangan ka rin magkaroon ng rest back. Diba? Pag lumaban, rest back. Pag lumaban siya, rest back. Hanggang sa mapunta sa dulo na matatapos siya. And then, pagkatapos nun, matalo siya, matanggal na lahat yun, tsaka mo lagyan ng protection. Kasi yung protection na ritual na yon, hindi lang against sa kanya, kundi talaga sa hanggang sa lahat ng tao na mag-a-attempt pa, na aagawin pa siya sa'yo in the future. So, kaya huwag kayong magtaka. Kasi yung ritual, parang ang kaso, kung nakikipagtalo ka, lay down the evidence in front of judge. Dito naman, bakbakan tayo sa ritual, pero yung judge natin is yung Diyos. Diba? The universe itself, the creator itself. So, kung sasabihin ko na halimbawa, yung client ko, yung gusto niya is mabawi niya asawa niya, mabawi niya lover niya, mabawi niya sa kung ano-ano pa, di ba? Gawin natin. But sometimes, sa ritual kasi, makikita, no, ang punot dulo ng hiwalayan, ang punot dulo ng pagkalugi ng negosyo, ang punot dulo ng alitan, tampuhan, at saka yung mga iba't ibang bagay pa. Alam nyo na, meron ding mga tao na nawala yung anak, nawala yung kapatid, nawala yung magulang, pinapahanap nila gamit ang ritual ko. Nung sabihin ko na yung taong hinahanap mo ay wala ng planong magpahanap dahil ayaw na niyang bumalik, dapat sana tinanggap. Pero, yung pagtanggap kasi mabigat at mahirap. Lalong-lalo na kung ikaw yung dahilan kung bakit ayaw na niyang bumalik. Diba? So, kung ganyan ang sitwasyon, ang tanging ritual na magagawa is ang paghingi ng tawad. Na iparitual mo na patawarin ka niya. Nang sa ganon, matanggal ang lahat ng kamalasan sa buhay mo. So kung meron kang taong nagawa ng kasalanan, yung forgiveness na ritual ang ipagawa mo. Dahil sa oras na maramdaman niya at pinapatawad ka niya, kahit hindi siya magsalita, kapag pumitik ang puso niya at pinatawad ka, automatic gagaan ang loob mo, buhay mo, pangkabuhayan mo, at lahat-lahat. So siguro, sa inyo, ito yung madalang na ritual na ipinapagawa. So kung meron man kayong gustong ipagawa at maibsan pa din lahat ng problema sa buhay, ito ay ang forgiveness na ritual po. So, message lang po kayo kung gusto ninyo, and then proceed tayo sa special episode. Good afternoon!